Nagpaputok ng daan-daang rocket ang Hezbollah sa Israel kamakailan, kaya pinag-iisipan ng Israel ang malaking operasyong lupa sa Lebanon para itaboy sila. Sunod-sunod ang legal na pagkondena at diplomatikong presyon, kaya talakayin natin ang madalas hindi nababanggit sa mga kritikang iyon. Ako si Ilana Mazel Diamant, at ito ang Basic Law. Nang magsimula ang bigmaan laban sa Iran, tiyak na kailangang harapin din ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon. Noong ikalawa ng Marso, wala pang 48 oras matapos ang pag-atake sa Tehran, nagpaputok ng rocket ang Hezbollah sa hilagang Israel. Simula noon inako ng grupo ang responsibilidad sa mahigit 500 sunod-sunod na pag-atake gamit ang rocket, missile, UAV at anti-tank. Noong nakaraang Miyerkules lang, 200 rocket at 20 drone sa isang bugso ng pag-atake sa loob ng ilang oras, ang umabot sa mga komunidad na 50 kilometro mula sa hangganan. Habang sabay na nagpaputok ng ballistic missiles ang IRGC ng Iran, na inilarawan nila mismo bilang isang magkasanib at integradong operasyon. Ayon sa militar ng Israel, nasa 150 rocket kada araw ang pinapalipad ng Hezbollah kamakailan. Naglunsad na ang Israel ng target na Operasyong Lupa para magtatag ng forward defensive zone sa Timog Lebanon, na lalo pang pinalawak na yung linggo. Naelimina na ng IDF ang mahigit 350 operatiba ng Hezbollah mula noong ikalawa ng Marso, kabilang ang mga komander ng Elite Radwan Force Units. At posibleng naghahanda ang Israel na sakupin ang buong lugar sa timog ng Ilog Litani. Ito ang magiging pinakamalaking operasyon sa Lebanon mula noong 2006. Kaya hinihiling ng France at ng iba pa na umatras ang Israel at makipag-usap, at lumalabas na ang mga argumento tungkol sa di-umano'y ilegal na katanghian ng isang operasyong lupa. Tinawag ni Punong Ministro Nawaf Salam ng Lebanon na estratehikong pagkakamali ang pagsali ng Hezbollah sa digmaan, na nagdala raw sa Lebanon sa mga pakikipagsapalaran na dapat sana ay naiwasan. Oo, sana ay naiwasan natin yon, pero ang hindi pag-aksyon ng gobyerno ng Lebanon at ng ibang internasyonal na aktor laban sa Hezbollah at Iran ang sanhi ng sitwasyong ito. At nararapat itong pagtuunan ng mas malalim na pansin, kaunting kasaysayan. Noong 1943, nagpatupad ang Lebanon ng sistemang pampulitika na hinati ang kapangyarihan batay sa relihiyon. Sunni Muslim ang punong ministro, Maronite Kristiyano ang pangulo, at Shiite Muslim ang speaker ng parlamento. Ang ayos na ito ay marupok at madaling mabasag. Lumaki ang populasyon kalaunan dahil sa pagdating ng mga Sunni Arab mula Mandatory Palestine. Lalong naramdaman ng mga Shiite na sila ay naiipit sa pamumuno ng mga Kristiyano, at noong 1975 bumagsak ang ayos at nauwi sa digmaang sibil. Kinailangang salakay ng Israel ang Timog Lebanon noong 1978 at 1982 para paalisin ang mga teroristang Palestino na ginagamit ang lugar na yon sa pag-atake sa amin. Nung pangalawang pananakop ng 82 dito, pumasok sa kwento ang Hezbollah. Dahil sa impluensya ng Islamic Revolution ng Iran noong 1979, nagtipon ng mga Shiite sa Lebanon bilang armadong kilusan. Nagpadala ang Iran ng IRGC, pondo, pagsasanay at ideolohikal na direksyon. Tinawag nilang Hezbollah ang kanilang grupo, ang Partido ng Diyos. Mula umpisa, malinaw na ang kanilang mga layunin. Palayasin ang impluensya ng kanluran sa Lebanon, wasakin ang estado ng Israel at manumpa ng katapatan sa pinakamataas na pinuno ng Iran. Sumunod ang 4 na dekada ng terorismo habang lumakas ang Hezbollah bilang pinakamakapangyarihang non-state actor sa mundo. Habang pinapanood ng buong mundo, noong 1983, binombo ng Hezbollah ang embahada ng US sa Beirut na pumatay sa 63 katao. Sa parehong taon, nagsagawa ito ng magkakasabay na suicide bombing laban sa mga barracks ng militar ng US at Pransya, na pumatay sa 241 Amerikanong sundalo, 220 sa kanila ay mga Marino at 58 French paratroopers. Pinakamaraming Marino ng US na namatay sa isang araw mula Iwo Jima. Noong 1985, inagaw ng Hezbollah ang TWA Flight 800 at 47 pinatay ang isang diver ng US Navy at ginawang bihag ang mga pasahero sa loob ng 17 araw. Hindi sila naparusahan. At hindi ito natapos sa gitnang silangan. Noong 1992, binomba ng Hezbollah ang embahada ng Israel sa Buenos Aires, na pumatay ng 29 at sumugat ng mahigit 200 katao.
Pagkalipas ng 2 taon, binomba nila ang Jewish Community Center sa parehong lungsod na ikinasawi ng 85 katao sa utos ng pinakamataas na lider ng Iran. Noong 2012, pinasabog ng suicide bomber mula Hezbollah ang bus sa airport sa Bulgaria na ikinasawi ng 5 turistang Israeli at isang Bulgarian na driver. Sa lahat ng panahong ito, nagtayo ang Hezbollah ng tunay na pandaigdigang network, mga operational at support cells sa bawat kontinenteng tinitirhan ng tao. May malalim na infrastruktura sa Latin America, sumasaklaw sa hindi bababa sa 12 bansa mula Mexico hanggang Argentina. Noong 2025, nagbabala ang mga mananaliksik mula RAND Corporation na habang nahihirapan ang Hezbollah sa Lebanon at Syria, maaring lumipat ang network nito sa Latin America para sa aktibong operasyon at posibleng gamitin ang mga ruta ng trafficking papasok sa US. Ginagamit ang mga kriminal na network sa mga lungsod para mangalap ng impormasyon sa Amerika. Hindi aksidente ang kriminal na infrastrukturang ito. Natuklasan ng proyekto ng DEA na Cassandra ang pandaigdigang network ng cocaine na pinapatakbo ng Hezbollah at mga cartel sa South America. Ayon sa DEA affidavit noong 2016, kumikita ang Hezbollah ng hindi bababa sa $400 milyong taon-taon mula sa illegal na droga. Ayon sa mga pagtataya ng US tungkol sa Hezbollah, ang krimen ay bumubuo ng halos 30% ng taunang operating budget ng Hezbollah na humigit kumulang $1 bilyong, habang ang natitira ay mula sa Iran. Pakinggan mo, bahagi lang ang cocaine. May operasyon din ang Hezbollah sa tri-border region ng Argentina, Brazil at Paraguay, kung saan may ilegal na ekonomiyang kumikita ng hindi bababa sa $5 bilyong taon-taon. Nagsasagawa ito ng money laundering para sa rehimen ng Venezuela at gumagawa ng pandaraya sa West Africa. Kabilang sa listahan ang drug trafficking, pagpupuslit ng baril, blood diamonds, illegal na kahoy at human trafficking. Ang grupong tumatarget sa mga sibilyang Israeli ay nagsusupply ng cocaine sa Europa at US at pinopondohan ng sarili gamit ang iba't ibang organisadong krimen. Isa itong teroristang hukbo, partidong pampulitika at kriminal na negosyo sa isang grupo. At sa loob ng mga dekada, literal na naging bahagi ng gobyerno ng Lebanon ang organisasyong iyon. Simula 1992, lumahok ang Hezbollah sa parlamento ng Lebanon at humawak ng mga posisyon sa gabinete sa bawat gobyerno mula 2005 hanggang nakaraang taon. Isang estado sa loob ng isang estado na may epektibong kapangyarihang mag-veto sa pamamagitan ng mga patakaran ng pagkakaisa ng Lebanon sa loob ng 2 dekada. Nagsimulang magbago lamang yon matapos wasakin ng kampanya ng Israel noong 2024 ang pamunuan ng Hezbollah. Noong Pebrero 2025, nabuo ang bagong gobyerno na hindi isinama ang grupo sa gabinete sa unang pagkakataon sa loob ng isang henerasyon. Hawak pa rin ng Hezbollah ang 13 sa 128 upuan sa parlamento at malaki pa rin ang impluwensya nila sa politika. Tungkol naman sa kanilang mga armas? Bago ang Oktubre 7, ang Hezbollah ay may higit sa 150,000 rocket at misil, halos 10 beses na mas marami kaysa pinagsamang inventaryo ng Hamas at Palestinian Islamic Jihad, at mas marami pa kaysa sa kabuuang inventaryo ng mga misil ng lahat ng miyembro ng European NATO na pinagsama-sama. Ayon sa mga pagtataya ng Israel, tinatayang 85 hanggang 70% ng mga iyon ay nawasak na ngayon. Pero kahit ano pang natira, nakatuon pa rin ito sa bansang kasing laki ng New Jersey. 4 na beses nang tinangkang lutasin ito ng pandaigdigang komunidad. 4 na beses, nabigo ito. Ang kasunduan sa Taif noong 1900 at 89 ang nagtapos sa digmaang sibil ng Lebanon at nagdesarma sa lahat ng milisya maliban sa Hezbollah, na inexempt bilang puwersa ng paglaban. Ang resolusyon 1559 ng UN Security Council noong 2004 ay nag-utos na buwagin ang lahat ng milisya. Hindi sumunod ang Hezbollah. Hindi ipinatupad ang resolusyon. Ang resolusyon 1700 at isa ng Security Council noong 2006 nagtapos sa ikalawang digmaan sa Lebanon at nagtatag ng isang demilitarizadong buffer zone sa timog ng Lebanon. Pinayagan ng resolusyon ang UNIFIL, peacekeeping force ng UN sa hangganan ng Lebanon, mula 1,900 at 78 na gawin ang kailangan para tanggalan ng armas ang Hezbollah. Ngayon, kahit may taunang budget na halos $500 milyong na ang malaking bahagi ay mula sa Estados Unidos, hindi nagawa ng UNIFIL ang itinakda sa kanila. 10 beses na lumaki ang arsenal ng Hezbollah mula 2006 hanggang 2023. Karamihan dito ay itinago sa ilalim ng mga gusaling sibilyan at marami rin ang ginawa sa harap mismo ng mga pasilidad ng UNIFIL. Nalpaputok pa ang Hezbollah ng rocket ilang daang talampakan lang mula sa UN posts.
Alam nilang mahihirapan ng Israel tumugon at tiyak na makakatanggap ng pagsaway mula sa UN kapag kumilos pa rin ang Israel. Paulit-ulit na humiling ang Israel sa UNIFIL ng partikular na aksyon batay sa intelihensya. Ngunit patuloy itong binaliwala ng UNIFIL. Nang hindi yun naging sapat, basta nalang sinuhulan ng Hezbollah ang mga peacekeeper, isang bagay na inamin din mismo ng Hezbollah na ginawa nila. Sa huli, kabilang sa sunod-sunod na kabiguan, ang tigil putukan noong Nobyembre 2024 sa pagitan ng Israel at Lebanon, na tinawag ni Pangulong Biden na permanenteng pagtigil ng labanan. At iyon, syempre, ay nilabag ng Hezbollah sa loob lamang ng 48 oras mula nang magsimula ang digmaan sa Iran. Ngayon, iniisip ulit ng Israel kung paano wawasakin ang teroristang grupong desididong wasakin sila, habang lumalakas ang legal at diplomatikong pagsisikap na gawing hindi lehitimo ang hakbang na ito. Ganito ang argumento. Sumali ang Hezbollah sa digmaan bilang tugon sa pagpatay kay Khamenei at balak umatras kapag may tigil putukan na sa reyon. Ayon sa kanila, may makatwirang alternatibo ang Israel bukod sa paggamit ng puwersa. Itigil ang pag-atake para malutas ang problema. Para sa mga nakakabit pa sa realidad, lalo na yung laging nasa bomb shelter tuwing gabi, hindi ito seryosong mungkahi. Ang agresyon ng Hezbollah ay hindi isang reaksyong nakadepende o nababawi lang dahil sa isang pangyayari. Ito ay pagpapahayag ng isang 44 taong misyon, isang misyon na matagal na nilang isinasagawa bago pa man may pumatay kay Khamenei. Sinasabi ng legal na argumento na labag sa batas ang mga pag-atake ng Israel sa Iran, at dahil dito, nawalan tayo ng karapatang ipagtanggol ang sarili sa mga sumunod na pangyayari. Tulad ng napag-usapan kasama si Natasha Hausdorff kamakailan sa palabas, mali ang palagay na yon. Gamit ang Artikulo 50, isa'y ginit ng Israel at Estados Unidos ang karapatan sa sariling depensa dahil sa nuclear program ng Iran, ballistic missile attacks, at mga taon ng proxy warfare. Hindi rin isinasaalang-alang ng argumento ang independiyenteng legal na batayan ng Israel sa Lebanon. Ang doktrinang unwilling or unable ay nagsasaad na kapag ang isang estado ay ayaw o hindi kayang pigilan ang mga non-state actors sa paggamit ng kanilang teritoryo para umatake, nananatili ang karapatan sa sariling depensa ng kapitbahay. Ginamit ng Estados Unidos ang doktrinang ito sa Syria at Pakistan, tulad ng operasyon kay Bin Laden noong 2011. Ang operasyong iyon ay sinuportahan ng UK, Germany, Australia at Canada. Nanggagaling ang karapatan ng Israel na kumilos sa Lebanon sa 44 na taong bigong pagtanggal ng armas sa Hezbollah na sinuportahan ng pamahalaan ng Lebanon sa halos lahat ng panahon. Sa mahigit 2 taon, nakita natin na may kabayaran ang digmaan. Mahigit 1 milyong Lebanese ang lumikas matapos maglabas ng kautusan ng IDF nitong mga nakaraang linggo. Ngunit ayon sa pagtataya ng military analyst na si Sarit Zahabi, noong 2024, halos bawat ikatlong bahay sa mga Shiite na baryo sa Timog Lebanon ay ginagamit para sa layuning militar ng Hezbollah. Imbakan ng armas, pasukan ng lagusan, at lugar ng rocket launch. Tulad ng Hamas na nagtatago sa pasilidad ng sibilyan sa Gaza, ang Hezbollah ang nagdulot na maging target ang mga bahay na ito sa pamamagitan ng pag-target sa ating tahanan. Kaya, halos 5 dekada na ang lumipas, may 4 na kasunduan na naganap. At syempre, may isang organisasyon na simula pa lang ay hindi naman talaga tutupad sa alinman sa mga ito. Patuloy pa ring nagbibigay ng pondo ang mundo para dito. Lumaki na ang kabayaran ng pagpili ng papel kaysa sa katotohanan. Sa mga rocket, lagusan, batang Israeli na tumatakbo sa silungan, at mga sibilyang Lebanese na napilitang lumikas dahil hindi sila kayang protektahan ng gobyerno, nakasama sa gabinete ang teroristang grupo? Itinuro sa atin ng ikapito ng Oktubre o dapat sana na hindi ito isang sitwasyon na malulutas sa pamamagitan ng mas maraming oras o mas maraming kasunduan. Sa isang punto, malulutas ito sa ibang paraan. Malamang ay malalaman natin kung paano sa lalong madaling panahon. Magkikita tayo sa susunod na linggo.